DA17W at saka DA17B. Ano ang pagkakaiba? Hey, what's up mga boss, ngandang araw sa lahat. So yun, pasadahan natin yung mga pagkakaiba nito. So kung makikita nyo ang DA17W na to, ayan, may fog lamp, natural yan sa mga W. At itong chrome niya sa hood at 3-layer na headlight ay given na to sa mga latest na DA17 mapa V-man or W. Ito kasi yung naunang version mga boss, 2-layer lang siya. Una is yung main at saka yung nasa ibaba ay yung mga signal lights at saka park light. At almost sa mga DA17 na luma is wala pa siyang sensor ng RBS at saka lane keeper. Pero yung mga bagong DA17B ngayon ay mayroon ng ganito mga boss, kahit na V lang siya. At isa rin sa pagkakaiba nila ang retractable na side mirror. Kasi itong V kasi mga boss is simple lang siya. So hindi siya automatic, manual mo siyang tutupiin. At isa rin sa nandito sa W na wala sa V mga boss is itong button na to. At explain ko sa inyo mamaya kung ano ang gamit niyan. So kung pansin nyo dito, wala siyang button mga boss. Simple lang siya dahil nga pinamura nila ang DA17V. At ang unit pala na to mga boss is 4x4 Tiptronic. At konti lang din yung mga controls na nandyan. Sa steering wheel, wala ding control buttons. At dito sa kanyang display naman, ayan, speedometer, single analog with LCD display. So wala siyang tachometer mga boss. So kung makakita kayo na ibang unit, may compartment dito sa ibabaw. So pwedeng magkaroon ng ganon, either ang W or yung V. At syempre, naka-manual din yung pagbukas ng bintana. Pero sa mga latest na DA17V mga boss is meron na ring naka-power window. At kung makikita nyo mga boss, basic lang ang kanyang stereo para makapagbigay talaga sila ng mga murang presyo. At dito naman tayo sa W mga boss. Ayan, buksan natin para makita natin yung loob nito. Ayan, makikita ninyo may button dito, ibig sabihin naka-power window. At syempre, the same lang sila ng dashboard mga boss. At pero naka-LCD display na ang kanyang stereo at naka-button na rin ang kanyang aircon controls. Sabi ko nga kanina, choice din ng may-ari kung mayroong additional compartment dyan sa taas. Ayan, naka-leather seats. Kung makikita nyo, naka-captain seats mga boss, harap at sa kalikuran. While ang DA17V mga boss, sa likurang upuan ay wala siyang sandalan sa ulo. Pero pwede namang ipa-customize sa mga builder natin. At pagdating naman sa kanya mga gulong mga boss, ito is naka-mugs na 13 inch. While ang DA17V ay naka-12 inch steel rim. Pero same lang sila ng suspension. So kahit na V pa yan, pag pinalitan niya yan ng mugs ay same lang sila ng appearance kung titignan. At dito naman sa kanyang rear mga boss ay naka-NB100 to kasi nga rebrand lang to ng Nissan, Suzuki pa rin to mga boss. At dito sa likuran ng W ay meron ding button. At ang isa sa major na pagkakaiba nila dito mga boss is itong brake light. Mas mahaba yung sa W. In comparing sa DA17V mga boss ay almost the same lang siya ng design ng DA64. At isa rin sa mapapansin mo ay yung cover dito sa kanyang sliding door rail, which is wala yung DA17V. At kung pag-uusapan natin is yung rear suspension, pareha silang coil spring. So expected na natin na same ride ang ma-experience sa dalawang version na to. At in addition mga boss sa W na unit, so not all units naman may ganito retractable na stepboard, which is wala talaga sa mga DA17V mga boss. At ang dalawang units ay puro mayroong high roof at saka low roof. Na kung baga sa preference lang ng bibili kung low roof ba or high roof yung pipiliin niya. At pasok tayo dito sa driver's side and makikita nyo mga boss, maraming mga buttons dito dahil may mga additional features nga. Pero hindi pa rin basis yan mga boss na malaki na yung lamang ng DA17W doon sa V. At kung makikita nyo ang kanyang steering wheel, may mga control sa music at call. At sa dash panel naman ito, meron siyang tachometer or RPM. Analog type pa siya, combination of LCD na nasa gilid. At saka push start na rin to at naka-remote smart key, which is napaka-useful talaga kapag nagmamadali ka. Kapag nilock mo to sa remote, so automatic yan naka-on yung security system nito at magre-retract yung side mirror. At naka-LCD display na rin ang stereo system nito at automatic na may overdrive pala ang transmission nito. At pagdating naman sa engine mga boss, same lang talaga sila ng RO6A engine, pero almost sa mga DA17W ay merong turbo. Pero yun nga, yung mga bagong DA17V ngayon is meron na ring turbo. At about naman sa automatic sliding door, yung mga bagong labas na DA17V ngayon is meron na ring automatic sliding door. Kaya minsan, mapapaisip ka na lang kung W or V ba yung pipiliin mo. Ito yung mga control sa kanyang power window at sa kanyang mirror angle. So ang pag-usapan natin next mga boss is itong button dito sa kanyang gilid ng handlebar. Ayan, kung ilalock natin yung unit at tapos pinrest natin ang button na to, so hindi siya tutunog mga boss, it means lock po yung sasakyan. Pero kapag naka-unlock yung sasakyan mo, ayan, unlock natin. Kapag pinindot to mga boss, ayan, tutunog yan. At sa likuran, dahil may button din doon, ayan, i-press din natin kung anong mangyayari. Tutunog pa rin siya mga boss, so ibig sabihin unlock yung sasakyan mo. At dito sa gilid ng dalawang DA17, andito yung tatay nila na DA64. Wow! So sana ang video na to ay maging daan para makapagpili kayo ng magandang unit. Thanks for watching, God bless a lot, see you at the next video.